Isang mapagpalang araw sa inyo lahat. At ngayon, dadako tayo sa internal focalization. Ang internal focalization ay uri ng pananaw kung saan ang mambabasa ay nakakakita at nakakaranas ng mga pangyayari batay lamang sa pananaw, damdamin at kaalaman ng isang tauhan. Ang tagapagsalaysay ay limitado lamang sa nalalaman ng karakter. Dahil dito, mas nagiging personal at emosyonal ang karanasan ng mambabasa. Dito sa internal focalization ay may mga may mambabasa na isang karakter lang ang kanilang pinipili na nakabatay lamang sa pananaw, damdamin at kaalaman ng isang tauhan at hindi ito kasali ang ibang mga tauhan kundi doon sila tumitingin sa main karakter ng akda. Susunod ay sa internet focalization, mahalaga ang mood dahil ito ang nakakaapekto sa paraan ng pag-unawa at pagtanggap ng impormasyon ng mababasa. Kapag masaya ang mood ng tauhan, mas positibo rin ang interpretasyon ng mga pangyayari. Sa internal focalization, hindi lamang masaya o malungkot ang tinitingnan ng mababasa, kundi ano ba ang mga masalimuot na nangyayari sa daloy ng akda o ng kanyang binasa. At kapag malungkot o balisa naman ang tauhan, mas nagiging mabigat ang emosyonal ng dating ng kwento. Dahil dito nakapokus ang salaysay sa damdamin at pananaw ng isang karakter, nagiging mas malapit ang koneksyon ng mambabasa sa tauhan. At sa halimbawa ko naman na nakakonect o nakaayon sa aking internal focalization ay ang dekada 70. Kasi ang dekada 70 ay gumagamit ng international focalization dahil ang mga pangyayari sa nobela ay nakikita at nauunawaan ng mababasa batay sa pananaw ni Amanda Bartolome. Ang kanyang iniisip, damdamin, takot at pagninilay ang sentro ng salaysay. Hindi alam ng mambabasa ang buong katotohanan ng lahat ng tauhan, maliban sa mga bagay na nalalaman o naranasan ni Amanda. Gaya ng sinabi ko kanina, hindi alam ng mga mambabasa ang ibang karakter, kundi nakapokus na sila sa sa isang tauhan o isang main lead sa kwento o akda na kanilang binabasa. At narito ang dekada 70 na ginawa ni Luwalhati Bautista. Ang dito sa dekada 70 ay ang mga tauhan dito ay ang si Amanda, which is ang yung nanay sa pamilya, at si Julian naman ay ang ama ng pamilya. At si Jules Bartolome naman ay anak na sumali sa kilusang laban sa pamahalaan kundi NPA. Si Jules na napasali siya o sumali siya sa isang kilusan na NPA. At ang pangalawa naman niyang anak ay si Gani ay may anak na nais maging matagumpay at may sariling paninindigan. At si Gani, meron siyang asawa na si Evelyn, kung ako'y tama o mali ba. Si Evelyn ay naghiwalay silang dalawa at naghanap ng bagong pamilya si Gani at nanirahan sa Amerika. At si M naman ay anak na liberal na pananaw. Si M ay isang pinakamatalino sa kanilang magkakapatid at may pag-isip na liberalismo ang kanyang anak na si M. At si Jason naman, dito si Jason Bartolome, anak na nakaranas na impluwensya ng lipunan at barkada. Naimpluwensyahan siya sa lipunan dahil si Jules, or si, sorry, si Jason ay nakita sa basurahan dahil siya ay namatay o pinatay ng mga hindi na mga pumatay sa kanya. 17 saksak sa ano 17 ang kanyang saksak sa tumagos sa baga at sa puso. At 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 ngayon ang ina naman, si Amanda, ay namulat sa katotohanan na ang kanyang mga pagkukulang sa kanyang mga anak ay
ay o mga nangyari sa kanyang mga anak ay kanyang pagkukulang sa pagiging ina. Kaya namulat ang kanyang isipan na porket ina ka ay alam mo na yung alam mo na yung paninindigan mo at sa kung tama ba ang yung pag tawag doon, um, tama ba ang iyong pagpalaki sa iyong mga anak. At sa si Amanda naman ay siya ang siya ang tagapagsalaysay sa kwento na dekada 70. At sa kakalasan naman ng kwento ay unti-unting nagbabago ang pananaw ng pagkatao ni Amanda. Natutuhan niya magkaroon ng sariling tinig at paninindigan bilang babae at ina sa gitna ng magulong kalagayan ng bansa noong panahon ng batas militar. Sa dekada 70 kasi ay nakapokus ng akda na to sa batas militar ng martial law. At ang tunggalian naman nito sa kwentong ang dekada 70 ay tao laban sa lipunan at tao laban sa sarili at panghuli ay laban sa tao. At ang pangwakas naman na kwento o natapos ng kwento ay mas naging matatag at mulat si Amanda sa kanyang papel bilang babae, ina at mamamayan. Ipinakita rin na sa wakas sa kahit maraming pagsubok na pinagdaanan ng pamilyang Bartolome, patuloy lumalaban at umaasa para sa mas maayos na kinabukasan. Excuse me. At panghuling lang, i-clarify ko lang is si Jason ay na hindi nakamit ng kanyang pamilya na ang kanyang nasapit o hustisya. Hindi nakamit ng kanyang pamilya ang hustisya kay Jason dahil mas nangingibabaw ang kapangyarihan sa panahon na iyon dahil ang martial law um, mga militar lamang ang may kapangyarihan na mag mag-execute ng mga tao dahil binigay ng pamahalaan na ang kanilang kapangyarihan sa martial law. At bakit ba ito patunay na internet vocalization? Dahil ang pananaw ni Amanda ang sentrong kwento. Kaya nga sabi ko kanina na hindi sa ibang karakter sila tumitingin, kundi sa main character o main lead ng akda o kwento. Dahil ang mga pangyayari tungkol sa martial law, pamilya at lipunan ay inilalahad ayon sa kanyang obserbasyon at karanasan bilang ina at asawa. At sa emosyon naman, at sa emosyon, mayroon ako nabanggit na pananaw, emosyon, at at malalim yung pagninilay pangunahing tauhan. At sa emosyon naman ay nararamdaman ng mababasa ang kanyang pag-alala, pagkalito at pagkamulat sa realidad ng lipunan. Dahil dito nagiging personal ang kanyang karanasan ng mambabasa. Nailalapat dito ang mga mambabasa na kanilang experience o kanilang karanasan sa buhay. Like kina-compare nila ang ilang sarili sa kwentong dekada 70. Pangatlo ay limitado ang impormasyong naglalaman. Ang nalalaman, ang nalalaman lamang ng mababasa ay yaong mga impormasyon na tutuklasan o naiisip ni Amanda. Hindi direktang pinapakita ang buong pananaw ng ibang tauhan at malalim ang pagninilay ng pangunahing tauhan. Madalas suriin ni Amanda ang kanyang papel bilang babae, ina at mamamayan. Ang introspection na ito ay pangunahing katangian ng internet localization. So, yun lamang po ang aking inihandang ulat. Maraming salamat po.